Titingin ako ng dress, yung susuotin ko para sa graduation ng aking anak. Ay, bilat ka. Nanasma ako. Ang sakit. Ang sakit. Pupunta nga ako ng Surala at bibili ako ng mga kailangan pa para sa graduation ni Ate Zaira May. At gusto ko ngang i-flex ang aking suot na t-shirt, mga langga. Okay lang ito sa halagang 20 pesos. O, diba? Pwede ng pang-forma. Wow! Pati ang aking pantalon, 50 pesos. Basta hindi ka lang maarte, maraming magaganda din sa ukay-ukay. At kapag sinuswerte ka nga naman, karamihan dyan mga branded pa. Woo! Bago umalis, bisik-bisik muna ng pabango para naman kahit papano, fresh. Pag may umamoy, hindi sasabihin maasim, diba? Charot! Magpapagawa din nga ako ng maliit na tarpaulin ni Ate Zaira May. At least kahit papaano may remembrance kami sa graduation niya para sa grade 6. Ready na nga sana akong umalis nang makita ko bigla na may mga basura pa pala sa harapan ng pintuan namin at yung winalis ko pala ay doon ko na ilagay. Mariosep, aalis na sana ako pero hindi pa pwede dahil wala naman akong no choice kung hindi walisin ito dahil wala namang ibang gagawa nito. Kung hindi ang ilaw ng tahanan. Bali ang bunso kong si Sophia nga ang aking makakasama mamili. At dahil nga duty si Mister sa trabaho kaya sasakay lang kami ng helicopter ngayon. Charot! Ibang klase naman nga talaga ang garland nila ngayon. Talaga nga namang naaayon na sa panahon. Mga pang millennials talaga. Yung panahon ko kasi ang garland namin ay mga bulaklak. Ngayon, seashells na sa kanila. Pero talaga nga namang napaka-aesthetic. Ang ganda niya. Sa murang halaga, 35 pesos lang. Kaya for the go! Titingin ako ng dress, yung susuotin ko para sa graduation ng aking anak. Ay, bilat ka. Nanasma ako. Ang sakit. Mariosep, parang hindi pa ako nakamove on sa pagkakatisod ko doon. Kinabahan ako, mga 20. Ng teteng. Tingin-tingin na nga ako ng dress na aking bibilhin para sa graduation ni ate. Actually, lahat naman talaga magaganda yung mga dress nila. Pero wala pa talaga akong matipuhan, kaya naman, trinay ko nga itong kulay puti. Maganda nga ang pagkakatabas ng kanyang tela, kaya lang hindi ko siya masyadong bet. Dahil pure white, okay sana to kung mga kasalang aatenan mo. Kaya naman naghanap-hanap pa ako nang makita ko at matagpuan ko na ang aking the one. Charot! Parang mas maganda ito. Ito na lang. Tapos ang ganda din ng color niya, malamig sa mata. So ito na lang yung trinay ko at ito na lang yung kukunin ko. Yan. Decente ang langga ninyo, tingnan. Sure. Ito lang yung pangalan. Nang may madaanan nga kami ditong hairband na kulay pink, ternong-terno sa damit ko. Uy, hindi naman ako masyado excited. Kayo naman, hindi naman halata. Huwag naman kayong ganyan. Once in a blue moon lang naman nga ang ganitong okasyon, mga langga. Kaya naman excited na excited ako. Hindi naman halata, di ba? Yun. Pumunta na nga kami sa cashier para magbayad. Naisip ko, Mariosep, yung ilang araw kong ginansya sa pagtitinda ko, dito lang talaga napunta. Ilang araw kong pagpupuyat sa paggawa ng ice candy, pero okay lang, at least may magandang pinatunguhan ang aking ginansya. Medyo aligaga nga ako ng time na to. Dahil ang aking si Sophia ay hindi ko makita. Kanina, nandiyan lang siya sa tabi ko. Tapos paglingon ko, biglang nawala. Mariosep, baka pupunta kami pa dito sa paging area. Ayan na nga't nagkakanda buhol-buhol na ang dila ko. Nang pagbaling ko, banda sa may tagiliran ko, ay nandudun lang pala siya. Salamat at nawala ang aking kaba ng mga 20. Charot! Ayun lang mga langga, salamat sa panonood. Keep on watching. Bye-bye!